In our gospel, Jesus appointed 72 disciples. Take note, He appointed 72. This is different from the 12 apostles. Okay? These were selected disciples that Jesus sent 2 by 2. And there are theories, in the Catholic Church that they believe that Saint Ignatius was one of these 72 disciples. And the future popes after Saint Peter, they believe that they are part of these 72 disciples. And Jesus sent the 72 disciples for a mission. In verse 3 in our gospel in Luke chapter 10, Jesus said, "Go." Makita nato nga gipadala sila sa usa ka mission, sa usa ka buluhaton. And that particular mission is to go, okay, sa uban nga lugar. Okay? Moadto sila sa balay. And their mission was, okay, to, if somebody is sick, niana nga balay, ilang ayuhon, and then they would preach that the kingdom of God is near, nga duol na ang gingarian sa Diyos. Very simple. But Jesus left them an instruction. Do not bring any purse, a bag, or a sandal. Ayaw pagdala og kanang, sa tawag gani, ayaw pagdala og wallet nimo. Ayaw pagdala og sandalyas. No? Siguro, I don't know kung nagtiniil ra ba to sila. No? In other accounts, Jesus told them nga, do not bring any walking stick, no? Or guban pa. So basically, Jesus tells them nga, wa siguro gipadala og kanang wallet siguro kay para di mangulikta ba? Para di mangulikta. Kasi basi mangulikta ba, basi ingon ba nga among kuan kanang donation, inyong donation, kung sa ato pang panahon ay pagdala og sobre, no, ay pagdala og envelope. Kumbaga, ayaw pag-adto sa mission nga nakay tumong pod nga mga iho. Okay, ayaw pagdala. Kay iingon bis Kristo nga ayuhon kuno nila ang mga masakiton anang balaya. Unya kung unsay giandaw nga pagkaon, no? Kan-an ninyo. Unsay giandam nga ilimnon, imna. Okay, kay mao nay bayad. Okay, kung bakanon ka, good. Kung dili, okay ra pod. Di ba? Dako kay imi ni Deacon. Sinati siguro niya. Pero, ang tumong, again, is mission. Pero sa ato nga panahon, no, it's hard to respond ani nga tawag ni Ginoong Jesucristo, especially when we see nothing but challenges. Lisod mo tubag ani nga tawag kung ang ato lang makita pod puro lang mga pagsulay. Example, Father, di man ko kaadto didto kay wa koy pamiliti. No? Father, di ko maka-mission kay wa mo koy motor. Di ba? Imagine ang mga disipulo kining 72, wa man gani gipadalag sandalyas. Gipatay ni Il siguro ni. I don't know Wa gani gipadala og pitaka. Kaya alam kung saan sila pamasayroan kaniadto. Pamasayroan nila ng kamilyo. No? Wala. Kita na hinoon karon. Father, wala manggugoy pang tubil, manandi ko kaadto sa mission. Father, manandi ko maka-Bible. Father, wa mo koy motor, wa koy pamiliti. Sus, perting layo aragi kinato. Nobody wants to be with us. Father, di lang kumuuban ni mo, Father, kay busy ko. Father, di lang kumukuha ni mo, kay nako'y gibuhat. Diba? For the very simple reason that they do not love God as much as you do. Pero unsa may angay natong buhaton, taliwala niini. We must carry on. Magpadayon gihapon ta.
The harder the challenges in front of us, the firmer our resolve to follow God. The enemy of God, which is no other than the devil, will continue to give us distractions in our mission and will continue to plant hopelessness and despair. Ang atong kaaway nga maong yawa no, sa dihang naat gitagaan or gitahasan ta sa Ginoo niini nga mga tawag, especially the call to mission, to go to mission. Ang yawa magsige po nagsinamok. No? Magsige nagsamok-samok sa imo. Iya kang tamnan og kanang pagkawalay paglaom, tamnan kanya og mga discouragement, no, nga di ka moadtos mission, no. Kung na kay motor, iyang gubaon imong motor. Aron nga dagang kagrason nga nang di ka makakuan, no. Sa atong panahon karon, kung naa kay service, nagubay mo service, nami pamaseroan. Pero Father, wa man lagi pamiliti, Father. Mangulam di ka di ay. Mangayo di ka di ay. Di ba? Dagang pamaagi. Pero mas dagan man natong rason. No? But we must not give up. Di taangay mundang. We must continue to hold on with our desire to partake with the mission of Christ. Kinahanglan nga atong huptan ang atong tinguha nga makig-ambit ta sa misyon ni Kristo. Okay? The statement of Jesus that the harvest is abundant but the laborers are few is true. Ang giingon ni Kristo nga daghan ang anihon apan gamay ra ang magbubuhat or ang mag-aani, tinuod gyud na siya. Each day we see the decline of the morality and values of many people. Kada adlaw, labi na sa itong panahon karon, nagkaubos ang moralidad, okay, sa kadaghanan sa mga tao. Kada adlaw, makita nato ang gitawag nga disintegration, ang pagkabungkag sa mga pamilya, okay, sa nagkalain-lain nga mga nasod. Mga igsuon, unsa day kining gipasabot ni Kristo nga daghan ang anihon apan gamay ang magbubuhat. Kining gipasabot ni Kristo nga daghan nga anihon mao ni ang mga tao nga anihonon, mga tao nga nagkinahanglan makadungog sa pulong sa Ginoo, mga tao nga uhaw sa sakramento. Sila ang mga anihono nato, pero gamay ra ang mga magbubuhat. Okay? Gamay ra ang mga magbubuhat nga kinahanglan nga mo reach out sa ilaha, muadto sa ilaha aron nga madala ngadto sa ilaha ang pulong sa Ginoo ug ang sakramento sa Ginoo. That's what Jesus meant when he said the harvest is many but the laborers are few. Ayaw pag-ingon nga, wa may anihonon, Father. Kasi wala. Sa ato lang daang lugar diri sa Hingoog, daghan kaayo ang anihonon. But what do we do as a church? What do we do as a people of God? Yes, sometimes, maghulat pa ta, nga ignon ta sa atong obispo nga pag-mission, pag-Bible, oron sa pa. But, kinahanglan ba gid di ay nga ignon pa di ay ta? Why don't we start? Anong di man ta magsugod? Okay? Kung nakita, labi na kung nakita nato ang panginhanglanon. Kung nakita nimo nga harbisono na kaayo, nganong di man ka mag-initiate nga mo harvest? No? Nganong dili man ta mo sugod?
nga nakita naman di ay nato nga kinahanglan na day harbison, no? Look at your environment, tan-awa ang imong palibot ug makita nimo kinsa ng mga anihunon. Focus on them. Share Jesus to them. Okay? Ipaambit si Kristo sa ilaha. Ipaambit ang iyahang pulong, no? Kung nakita nimo ang imong silingan, no? Nakita nimo nga wala si Dios sa iyang kinabuhi, ipaambit sa iya. Say kay magtulod-tulod pa mong ta. Adi ko manghilabot anak kay membro man na sa community ni Kuan. Membro man na ni Kuan. Di man ta mga legalistic diri. Dili na ko na kinam na sa community father, pasagdi na iyang community father man. Manghilabot ana. Just focus on the mission. Focus sa mission nga gihatag sa Ginoo sa atoa. And kung adunay gikinahanglan, do not worry because God will provide for us. Amen? Kung ay gikinahanglan sa mission, hayog kabalaka because God will provide. All you have to do is buhata una ang misyon. Natakdan na ta usahay sa kalibutan. Nga dili na ta goal-oriented. Kung dili, ang una natong gitan-aw nga gisiguro na ito una nga itong kaugalingon. Mao man na ang gitudlo sa kalibutan. Before ka manghilabot sa uban, siguro sa imong kaugalingon. No? Pero sa gingarian sa Dios, mga igsuon, labi na kanatong mga clergy, mga alagad sa Ginoo, o kanato nga mga ministers, una ang panginahanglanon sa tao kaysa atoa. Mao binatong gisaad, labi na kita mga clergy. Gisaad binato na sa atong ordination. Nga una nato tagdon ang panginahanglan sa tao kaysa atong kaugalingon. Unya kung nakita na nimo kining tawhana nagkinahanglan sa pulong sa Ginoo or nagkinahanglan sa sakramento, no? Anong di mata mag-initiate? Kinahanglan abrihan nato atong mata sama sa ebanghelyo nga gigamit sa atong obispo adtong Domingo. We are blinded, nabutaan ta. Hangtod nahimo tang spiritually blind. Nabutaan ta sa espirituhanon nga paagi nga di nato makita ang mga tao. Nara din na sa atong tungod. No? Nara din ng kanang mga tao nga uhaw kay sa pulong sa Ginoo. Usahay na ara makita nato diya sa bata, sa batan-on, sa hamtong, sa tigulang. Nara sa atong tungod. Usahay mga membro nato sa pamilya, usahay mga parinti nato, usahay mga kasilinganan nato, usahay mga atong mga higala. No? Di sa ta mabalakag ay na siya kay naman na si relihiyon, no? Relihiyon. Later on na pagdebate ang relihiyon. Ambit sa mission ba? Focus on the mission. Okay? Kining drive sa atong obispo nga we go into mission. Actually, this is not just going into mission, but it's also the season of planting. Kining pagtanom ba? Magpugas ta. Pugas na to ang pulong sa Ginoo sa uban. Kaya ang Ginoo may magpatubo. No? Unya, kung moabot ang panahon nga dili kita ang muani, okay ra. Ang importante nakatanom ta. Pero gusto mong gid nato good nga kita nagtanom, kita muani. No? But sometimes mga igsuon, that's not the reality of being a Christian.
Okay? Sama sa giingon ni San Pablo, nga ako ang nagtaanom, si Apollos ang nagpatubig, apan ang Diyos mao'y nagpatubo. No? Pwede kita ang magtanom, pero lahi ang mo amuma. Lahi ang mo butang sa abono, magpatubig, ana. Pero ultimately, it is God who will cause the growth. Ang Diyos ay magpatubo. Manang gitawag ta sa pagpugas. We are called to plant the seed of the Word of God in the lives of others. Sahay, napag itong sakit nato nga, dili ta mo minister, dili ta mo mission, tungod labi na kung ang tagbalay nga atong giadtuan, walay ikadalit nato, walay ikabayad, no? Nganong kana may atong unahon? Say mangwinta pa ta nga pagigibayad, oy, may nang tatong makabawi-bawi to sa akong gigasto nga pamiliti. Ano? Mangwinta pa ta. It's not like that, my igsoon. Although sa atong panahon karon wa man nag-ingon ang simbahan niya ay pagdala og pitaka na pagtiniil pag-adto dito, ano? Ay pagdala og service ha. Ana, wala man. Dala imong pitaka. Dala imong service, dala imong usa pa na diha. Pero niadto ka tungod kay do na kay mission. To preach sama sa giingon sa atong ebanghelyo, you have to say to them, the kingdom of God is near. Kinahanglan nga sultian nato sila sa maayong balita nga ang gingarian sa Dios duol na or miabot na. Mana atong mission. That is why I encourage all of us, no? Atong usabon ang atong mindset when it comes to mission. Okay? We are not there aron alagaran ta. We go into mission because we will serve the people. Okay? So the next time no, nga makita nimo nga naanay harbisonon, ug daghan gyud kay harbisonon, kinahanglan lang gid mo abrihon ang imong mata ug hatagan nimo panahon. Kay kung dili gani nimo na, kay kung dili mahimuon, mo na makaingon ka, wala man. No? Ingon din ka nga, dili mong ko, wala mong ko'y gift, wala mong ko'y gasa sa pagmisyon. Wala mong ko'y gasa sa pagwali. Wala mong ko'y gasa pag Bible study. Hindi man ginamaw akong gasa. Mga igsoon, dili ni pagasahay. Kitang tanan. Gitawag para ni ini. Kay mga tinunan mga ta. Di ba? Kinsa may gisultian ni Kristo day ani? Ang mga tinunan. Okay? Kibali mo na ni ang produkto, sa mga pagtudlo ni Kristo kini sila. Aside sa 12, kay ang 12 gipili man gito niya. Pero kining 72, no? Mao ni sila ang produkto sa sige nilang uban-uban ni Kristo. Sige paminaw sa iyang pagtulunan. They are the product of the teachings of Christ. Kita pod mga produkto pod ta sa mga pagtulunan ni Kristo. But what have we done? No? Bisan taliwala sa mga challenges, no? Especially kita mga community fathers, no? Sahay dili ta madayon og Bible study kay kini nga balay wa ni sugot o di ba pikas balay. Di ta mo dayon og Bible study kay ana wala ni sugot ang atong asawa nga mag-Bible sa atong balay. No? O di ba pikas na pod. O pangita mo dag lugar. Diba? There's no excuse, my igsoon. Amen? Wala ta excuse ining mga butanga. That is why stand firm. Barog mo. Tungod kay mga harbisonon. Wa ganit kabalo. Bisan day ang atong kaugalingong mga membro. Ang atong gituuhan nga. Dugay naman Abin na ito usay. Kabaho na ni. Dili. Ang uban, mga bago pang harbisonon.
bago pa lang nag-mature. Dugay lang nitubo. Karon pa lang nitubo. Karon harbisono na. Kung ato ng pasagdan, madaot na. Sayang. No? Unya, makita nimo nga adunay kanang maayo nga dangatan, especially sa mga tao nga mualaw, nga mupadayon sa mga alagad sa Ginoo sa ilang balay, di ba? Ingon si Kristo, kung pasudlon mo sa ilang balay, igna una nga ang kalinaw maanaa kaninyo. Pero take note, if a man of peace lives there, pero kana pod nga kalinaw pod magpabilin po na sa ilang balay, kung mismo ang tagbalay nagpuyo sa kalinaw. No? Subot pa sabot kay bisag unsaon pa natong sulti nga ang kalinaw manaan ning balay, pero ang balay pod nagkagidlay, nagkagubot, gubot king pamilya, wala gihapon. Kay mas pamaingon ni Kristo, if a man of peace lives there, okay? Say to them, peace be with you. O kana kuno nga kalinaw magpabilin na niya ng balaya. O kung di punta padayonon sa di punta padayonon nila, wala po nag-ingon ang Biblia nga magbagot-bot punta. Ato lay po sa Facebook. Kung dili, sa ingon ni Kristo, itaktak ko na imong kuan, taktak na ang abog sa imong tiil. Aron ang kalinaw mubiya po sa ila. O sa verse 12 niingon dayon nga mas maayo pagkahimtang ang Sodom. Mas maayo pagkahimtang na ang Sodom kaysa sa ilang gihimo. No? Sa inang ka nga gi-compare sa Ginoo, mas maayo na lang tunay mga bayot na mga unsa pa to diya pagpakasala atong kuan kaysa kanang tao nga wa nagpadayon nimo. Mana kinahanglan po na masabtan pod natong tanan nga ang presensya sa usa ka alagad sa Ginoo nagdala usab sa presensya sa Ginoo ug panalangin sa ilang kinabuhi and even sa atong kinabuhi, no? Whether you are a deacon or priest, dili na magmatter kung ikaw usa ka deacon ibisita ka sa akong balay, okay kayo padayonon gid ka, or pare ni bisita ana samot na atong obispo, no? Nagdala nagpanalangin ug kalinaw mo na importante, no? Usahay, Father, ayaw lang Father kay wala mo ko ikay paalagad niya snack. Father, di lang ko magpa-house blessing Father kay wala man ko ikahanda o ikatag. Ba? Kinahanglan ato na itudlo sa ato mga membro. No nga dili man na about sa bayad, dili na about sa kuan. Ang hatong tuyo magdala tag panalangin sa ila ha. Amen. Kaya nga atong presensya mismo panalangin na ngadto sa atong mga katawhan. That is why mga igsoon, again, let us remember to respond to the mission nga gihatag ni Kristo sa ato. O hinaot kadili ta magtinapulan niini, usahay kapoy tinuod na, usahay gasto tinuod na. Pero mga igsoon, ayaw tan-awa ang kakapoy, ayaw tan-awa ang dako nga gasto, kundi tan-awa, no? Tan-awa ang tumong nga kinahanglan nga muharvest na ta. Og magampo lang kita sa Ginoo bisag gamay ra ta nga nga magpadala ang Dios og mga dugang nga mga mag-aani diha sa iyang field, no, sa harvest field. Let's pray to the Lord of the harvest to send more workers. And that is our job, no? That's why we have our masses every day to ask God to send more workers in the field. Please stand.